Amen. Hallelujah. Amen. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desire, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. Oh, this is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, tayo lahat pumuli, tatayo. Let them be a living sacrifice. Have your way. Welcome natin ang Panginoon sa hapong ito. Hallelujah. Glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. Hallelujah, Lord. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. And as we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Hallelujah. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Amen. This is your house. Oh, this is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Minsan pa, this is your house. Hallelujah. Oh, this is your house. Yes, Lord. Your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Palakpan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Tayo mananalangin sa Panginoon sa hapong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo. Sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Lord, kagaya, Panginoon, Lord God, na awitin, Panginoon. This is your house, Lord. This is your home, Lord Jesus. Ang aming mga puso, Panginoon, Lord God. Ito po ang tahanan mo, Panginoon. Lord, kung ito ay malinis sa iyong harapan, Panginoon, anong hadlang, Panginoon, para ikaw ay pumasok sa loob, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na ma-welcome ka namin, Lord Jesus, hindi lang sa sanctuaryo, Panginoon, kundi sa aming buhay, Panginoon, sa aming
puso, Lord Jesus, at manahan ka ron, Panginoon, Lord God, at hindi ka na umalis muli, Lord God, sa amin. Oh God, sa hapong ito, Lord God, kami po muli ay narito sa aming sambahan, Panginoon. Kami, Panginoon, Lord God, ay naghahangad sa iyo, Panginoon. Kung ibang mga tao lang, Panginoon, Lord God, ay hindi nakapupunta, Lord God. Ngunit, Lord Jesus, salamat, Panginoon, dahil merong kang binhi, Panginoon, sa hapong ito, na tumugon, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Kaya kami narito, Panginoon, ay dahil ikaw rin naman, Panginoon, ang nagbunsod sa amin, Panginoon, dito. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pangunahan mo po ang gawaing ito. Hayaan mo, Lord God, na ang bawat pong mga ngaral, Panginoon, ang aming pong mga ngaral sa gabing ito ay ikaw po, Panginoon, ang siyang magpahid sa kanyang labi, Panginoon. Para, Lord God, kami, Panginoon, Lord God, ay pangusapan mo sa hapong ito, Lord God. Mangusap ka sa bawat isa. Mangusap ka sa bawat puso, Lord God, sa hapong ito. Maraming salamat po sa iyo. Ang lahat po ng papuri, Panginoon, lahat po ng pasalamat, lahat ng parangal, Panginoon, lahat ng kataas-taasan, Lord God, na papuri, Panginoon, ay sa iyo lamang po namin binabalik, Panginoon. Sa iyong dakila at matamis sa pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Can we say amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Kamayan po natin ng bawat isa. Batiin natin ang ating mga kapatid. Amen. So, pwede na tayong medyo umikot tayo dahil medyo konti lang naman po tayo. Amen. We're one of them. Amen. Sa lahat ng mga nagtagumpay, tayo ay kasama ng mga nagtagumpay doon. Amen. Praise God. Hallelujah. We're one of them. Praise God. Amen. One of them. Awitin na one of them. There are people almost everywhere whose hearts are all aflame with the fire that fell at Pentecost, with cleanse and made them clean. It is burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah! Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn me, nor boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and are telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. Are you one of them? I'm one of them. Yes, Lord. Oh, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, hallelujah, Lord. One of them. Hallelujah, Lord. Oh, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them, one of them. Oh, one of them. Yes, Lord. One of them. We're so glad, Lord Jesus. We're so glad that we can say we're one of them. One of them. One of them. We're so glad that we can say we're one of them. One of them. Hallelujah, Lord. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm
I'm one of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. Amen, Lord. Amen, Lord God. We confess it, Lord God. We're one of them. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Awitin natin the lighthouse. Amen. Salamat sa Panginoon sa lighthouse. Amen. Siya ang nagligtas sa atin sa kasalanan natin. Praise God. Amen. The lighthouse. There's a lighthouse on a hillside that overlooks life's sea. When I'm tossed, purihin natin ang Panginoon. Oh, it sends out light, a light that I might see. And the light that shines in darkness night will safely lead me home. If it wasn't for the lighthouse, my ship would be no more. Hallelujah. And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him, for Jesus is the lighthouse, and from the rocks unseen He has shown His light around me. Hallelujah, Lord, that I might clearly see. If it wasn't for the lighthouse, tell me where would this ship be? Everybody that lives around me, they say tear the old lighthouse down, 'cause the big ships don't sail that way anymore. There's no use of it standing round. But then my mind goes back to that stormy night, when just in time I saw the light. It was the light from that old lighthouse that stands up there on the hill. And I thank God for the lighthouse. Hallelujah. I owe my life to Him, for Jesus is the lighthouse, and from the rocks I've seen He has shown a light all around me, that I might clearly see. If it wasn't for the lighthouse, tell me where would this ship be? And I thank God, hallelujah, and I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him, for Jesus is the lighthouse, and from the rock of sin He
has shown His light around me, that I might clearly see. If it wasn't for the lighthouse, tell me where would this ship be? And I thank God, hallelujah, hallelujah, and I thank God for the lighthouse. Salamat po, Panginoon. I owe my life to Him. Oh, for Jesus is the lighthouse. Yes, Lord God. And from the rock I've seen, He has shown a light all around me. Amen, Lord, that I might clearly see. If it wasn't for the lighthouse, tell me where would this ship be? Oh, if it wasn't for your lighthouse, tell me where would this ship be? Hallelujah, Lord. Amen, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah. Yes, Lord God. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Amen. Tayo lahat ay makakapo na po. Amen. At sa hapong ito ay tatawagin ko po sa song offering ay si Sister Liza para sa kanyang awitin sa Panginoon. Sister Liza, amen. Nais ko pong pasalamatan si Lord. Kasi bukas, magbe-birthday na naman ako. 31 years of full of grace galing sa Panginoon. Wala alam naman yung nangyari sa akin. Pero napakabuti ng Panginoon kasi dito pa rin ako. Not by my might, not by anybody's might, but by the Spirit of God that says, just stay and watch the salvation of the Lord. Kaya, nanampalataya ako na God is still working on my family. Isang araw, iging maayos din ang lahat. Lagi ko sinasabi, yung mga bagay na hindi nagsimula sa walang hanggan, matatapos yan. Mga pagsubok, whatever it is, domestic, financial, emotional, whatever trial. Pag hindi galing sa walang hanggan, matatapos. Pero may isang bagay na natili, Panginoon. Yung sa preaching about by faith, bago ka pala magkaroon ng faith, you should know that God is God. At kapag natanggap mo yun sa puso mo, magawa mo na ipagkatiwala sa Kanya lahat. Kaya, excuse me, pasalamatan. Pasensya na po. Sabi ko, Lord, paano ko ba i-celebrate yung birthday ko? Sabi ko, magkukulong na lang ako sa bahay. Magmumukmok. Para hindi. Salamat sa pamilya ko. Salamat kina Mama Beth. Buong pamilya, sumuporta sa aming mag-ina. At alam ko bawat isa na nalangin para sa amin. Kaya isang araw, I know I'm gonna overcome this trial. Ay, siya, awitan. At your feet. The purest gift she gives. You wash her soul with her tears. The more than 1,000 years had passed as
the Lord. Amen. Sa awitin yan. Amen. At tayo po magtutuloy-tuloy na at batiin po natin ang mga bisita natin kung meron man po sa hapong ito. Amen. So, wala naman daw po. So, kung meron man po hindi nabate na bisita, ay welcome po kayo sa gawain ng Panginoon at naway pagpalain kayo ng ating Panginoon sa hapong ito. Praise the Lord. At ngayon naman, batiin naman natin ang mga birthday celebrators sa hapong ito. Amen. So, hindi porket hapon, hindi na sila babatiin. So, batiin natin sila ng may ngiti sa ating mga labi. Amen. Praise God. I will always be close when you need my comfort. 2 Corinthians 1:3-4. Amen. Praise God. So, ang mga magbe-birthday po sa linggong ito ay unang-una ay si Brother Elijah Redondo. Praise God. So, nagbe-birthday po siya ngayon. Amen. Brother Elijah Redondo. Praise the Lord. Amen. Si Sister Leia de la Cruz ay birthday niya rin po ngayon. Amen. Happy birthday muli, Sister Leia. Praise the Lord. Amen. Si Kirsten Mangelen, birthday niya rin po ngayon. Amen. Ang anak po ni Sister Candy at Brother Angelo. Happy birthday, Kirsten. God bless you. And, amen. Sister Liza, bukas ay birthday niya po. Amen. Kaya pala, kumanta siya ngayon. Amen. Praise the Lord. At Brother Renante Catamora, birthday niya po sa Lunes naman. Amen. Brother Renante, ating magiting na choir. Amen. Praise God. Sunod ay si Lian Archibido. Birthday po niya sa Monday, October 6. Praise God. Happy birthday. Sunod si Brother Vic Trobella. Birthday niya rin po sa October 7 naman, sa Tuesday. Happy birthday, Brother Vic. God bless you. Sunod, Sister Sara De Borja. Sa October 7 din po, Tuesday. Happy birthday po, Sister Sara. Amen. Sunod ay Sister Glenda Bumanlag sa October 8. Happy birthday, Sister Glenda, ang ating magiting na teacher sa Sunday School. Amen. Brother Manolito Mejia sa October 8 naman ay kanya rin birthday. Praise God. Praise the Lord. Sunod ay si Brother Gary Bebiro. Amen. Sa October 8 din po, sa Wednesday. Amen. Happy birthday. Si Brother Mark Saludes. Sa Thursday naman po, October 9. So, marami palang nag-birthday sa linggong ito. Amen. Happy birthday sa inyo lahat. Brother PJ De La Rosa, October 11 naman. Amen. Praise God, si Brother PJ. Saan ba siya? Nakita ko kanina. Happy birthday, Brad. Amen. Happy birthday sa inyo lahat. God bless you. Siyempre, from your family, Elect Bride Assembly. So, may pahabol pa ba? Kala ko, pahabol. Okay, sige. So, amen. So, tuloy-tuloy na po tayo. At tatawagin ko po si Brother Angelo. Amen. Para po panalangin ng tithes and offering. Pati na rin po yung mga birthday celebrators. Brother Angelo. Praise God. Okay, tayo po'y yumuko at magpasalamat sa Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito. Muli, dinako mo po kami sa inyong sambahan. At patuloy kami na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa mga biyaya na amin natatanggap sa araw-araw, Lord. At Lord, sa kaligtasan yung binigay sa amin, Lord, na hindi mawawala, Lord, hindi mawawaglit man. Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay ng mga may kaarawan sa buong linggo. Ikaw po ang mag-bless sa lahat ng kanilang pangangailangan, Lord. Lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Lord, spiritual, material, kalusugan, ikaw po ang kumatagpo ng lahat ng ito. Ikaw ang may pangako, Panginoon, at ikaw lamang ang aming inaasahan at pinagkakatiwalaan, Lord, sa lahat ng bagay na ito. Lord, ang mga alay namin, mga commitments, Lord, ito'y tinataas sa iyo. Ikaw po ang magpala at magbalik sa lahat ng aming mga pagpapagal, Lord, lahat ng aming mga binibigay sa iyo, Lord, naway maging mabangong samyo sa iyong harapan, Lord. Lord, hindi namin mapapantayan ang kahit na anumang bagay na iyong naibigay sa amin, Lord. Kaya sa aming mumunting mga alay, aming mga buhay, Lord, itinataas namin sa iyo, naway matanggap mo ito at ikaw po ang magbalik ng
ng lubos-lubos sa aming mga buhay, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ikaw po ang patuloy na mangusap, Panginoon, sa gawaing ito. Gamitin mo ang iyong mga ngaral at anoint mo ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong salita. Lahat ng ito aming dinadalangin, pinapasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Awitin natin yung We Bring the Sacrifice of Praise. Amen. Praise God. Lord, we come into your house as we gather in your name. It's a privilege to be here. We are very glad we came. We can sense your holy presence and the warmth of your embrace. Lord, in every situation, bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you, yes, Lord, the sacrifices of thanksgiving. Yes, we offer up to you the sacrifices of joy. Amen. Amen. At usahin po natin ang mga announcement natin para sa mga darating na araw. At maging aware po tayo kung ano po yung mga nangyayari sa ating church. Amen. Announcement. Sa October 7 po, sa Tuesday ay meron pong Men's Overnight Fellowship. So ang mga topics po ay the difference between the minor and the major prophet. At ang pangalawa po ay Days of Lot and Noah compared to our time. So paghandaan po natin yan. At iniimbitahan po natin ang mga kalalakihan para sa gawain yan. Praise God. Tuesday po yan. All MCs will be having a meeting after lunch next Sunday. Youth leaders and other young people are also invited, hoping for your cooperation. God bless you from Board of Deacons. So October 12 po yan, next Sunday. So tandaan nyo po, yung mga kasama po sa meeting na ito, October 12 po yan. God bless you. At October 26 naman ay meron po tayong communion and feet washing sa ganap na alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. So, paghandaan po natin ang ating communion and feet washing service. Praise the Lord. Inspiration and testimonial service naman po sa November 30, 2014, 5 to 7 din po ang ating inspiration and testimonial. Praise the Lord. Sunod, ang camp meeting at Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan, The Final Voice to the Final Age. Yan po ang ating tema sa December 22 to 25. Alam ko po na ang mga kapatid ay naghahanda na, amen, para sa ating nalalapit na camp meeting. Praise God. Yun lang po. At tayo po muli ay tatayo. Praise God. At alam ko na handa na po ang bawat isa. Sino po ba ang handa na makinig ng salita ng Panginoon? Praise God. So, mahal nyo ba ang Panginoon? Amen. Mahal nyo ba ang Panginoon? Praise God. Amen. Dahil minahal tayo ng Panginoon, magmula pa nung hindi pa tayo nagmamahal sa Kanya. Praise God. Magmula nung kaisipan niya. Praise the Lord. Siya ay nagmamahal sa atin. Praise the Lord. Kaya awitin natin muli sa hapong ito ang I love Him, I love Him. Habang tinatawag natin ang ating mga aral, ang ating pastor sa hapong ito. Hallelujah. Oh Lord Jesus, express your love to God. Hallelujah. Amen. Oh, I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation
salvation on Calvary's tree. I love Him, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, I love Him. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, I love Him because He first loved me. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Oh, and purchase my Asian Amen. Let's just praise Him. Lord, we thank You. We praise You for Your wonderful love. Thank You for loving us, Lord. Thank You, Father. Salamat po na Panginoon dumating ang sandaling ito na, Lord, maghapong hinintay ng mga anak mo. Lord, marami sa kanila na narito, Lord, ay sanay po ng umaga nagsisimba. Kaya marahil naging kainip-inip ang maghapon. Dahil gusto na nilang makaparito, Lord, magtaas ng kamay, umawit, sumama, Panginoon, sa mga kapwa nila mananampalataya sa pananambahan sa iyo. And so, alam mo kung gaano kasaya kami na kami naririto ngayon. Damang-dama namin ang pag-ibig mo, Lord. Damang-dama namin ang presensya mo. Salamat po. At alam po namin ang lahat ng mga bagay ay, Lord, kaya mong gumawa ng magkakalakip para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa iyo. Kaya, Panginoon, lahat po ng aming ginagawa sa church, amin po tinataas sa iyo. Ang tanging layunin namin ay higit na mapaigil, Lord, ang takbo ng aming gawain at mas marami pa kaming maabot, Panginoon, sa pamagitan ng Ebanghelyo. Samahan mo po kami sa panahong ito kung paano mo kami sinamahan kaninang umaga. Samahan mo po ang bride group na ito, ngayong gabi, para enjoyin ang bawat sandali ng gawain ito ngayong gabi, Ama. Salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. God bless you. Mari tayo magsipo sandali. Praise God. Amen. May nag-text sa akin kanina, sabi, Pastor, sarap pala. Magkakasama kami na ng halian ng aming pamilya, ng buong pamilya. Well, praise the Lord. Enjoy natin lahat ng pagbabago. Yun na lang pinakamainam nating magagawa. Kung di natin nagagawa dati, yung kagaya nun, mananghalian ng magkakasama ang pamilya, do it this time. Kung kayo naka-assign sa hapon, may pagkakataon nyo yun on a Sunday na sama-sama kayo mananghalian, buong pamilya. Amen. At kanina po ay binigyan kami na napakainam na panahon. Binilang po nila yung attendance, nasa mahigit 170 rin po ang tao kanina. So marami din. Parang Wednesday service natin. Marahil itong crowd natin ngayon hindi malayo po ang dami. Ano? Mas marami ng konti kanina umaga, pero hindi kalayuan ang crowd, ang laki ng crowd. At maganda po kasi dahil kung hindi niyo po alam, meron pong 11 nabautismohan doon sa nag-decide na magpabautismo doon sa ALS class na pinupuntahan ni Brother Nemi, Brother Micah, Brother Joel doon sa eskwelahan ni Sister Tess. So sa susunod na linggo ay magpapabautismo sila at lolobin ng Panginoon, maidadagdag yun sa atin. So tamang-tama po, timing ng pagtanggap, meron na silang sapat na lugar para maupuan. At naniniwala ako marami pa pong susunod doon. Marami pang mga kabataan susunod na tatanggap po doon. So, pinagbubulay-bulayan ko po, tinitignan ko, sabi ko, salamat Lord, hindi po nawawala ng kabuluhan yung pagpapagal ng mga workers, pagpunta nila kung saan-saan, yung minimaintain nating mga Bible studies, unti-unti po ay binibigyan ni Lord ng bunga. Sa barracks nung nakaraan po ay meron silang binautismo na naman na 4 na kalalakihan. At pinag-uusapan namin na pwede po na i-alternate pagka minsan isang
Sunday evening, imbis na pumunta doon yung mga workers natin sa barracks, yung pong mga nabautismuhan na mga believers na sila po ang pupunta rito para makasama natin sa fellowship. And then, i-alternate natin. Pag darating na linggo, sa kanilang pupunta yung workers doon para makaranas sila nung actual na service sa isang church. So, all things work together for good, di ba? Amen. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Meron din pong malungkot na balita kasi yung father ni Brother Al Gregorio, asawa ni Sister Litay, kinuha na po ng Panginoon. Kaya kanina po, iwan kami kanina ng basket dito para kung sino pong gustong mag-express ng kanilang pakikiramay, ay magawa po nila pagbibigay ng abuloy para po sa pamilya, makaalalay tayo sa kanila. Mapaabot natin ang ating pakikidalamati at pakikiramay sa kanila sa mga panahong ito. Alright? Ano bang kailangan ko sabihin? Okay, sino bang excited ngayong gabi sa isang bagong karanasan, ha? Bagong karanasan. Amen. Panggabi. Panggabi. Hallelujah. At kanina, nabanggit ko rin kay Brother Chris, sabi ko na pag-isip-isip ko nung magkaroon tayo ng questions and answers na magandang pagbigyan natin yung anumang grupo yung na-assign na panggabi sa panahon ng Singspiration na maka-attend sa umaga. Kasi, wala tayong preaching sa Singspiration. So, gusto ko pong linawin, amen, sa inyo ito, kayong mga bride group ito, no? Bride group na naka-assign ngayon sa evening service natin. Sa darating na last Sunday ba yun, yung ating Singspiration? Okay? 26? Okay? Welcome po kayo. Welcome po kayong umattend sa umaga. Okay? Kung gusto niyo makarinig ng preaching, so pwede kayo umattend ng umaga ng 26. Alright? At sumama ulit sa ating evening service para sa Sings Inspiration. Alright. Sana po ay nalinaw ko ng mga dapat kong linawin. Ngayon po ay babasa tayo ng scripture. Hindi ko po ulitin yung aking message kanina. Yun sana ang pinakamadaling gawin, pero ako po yung nilid ni Lord. Binigyan niya ako ng bagong mensahe para po sa inyo ngayong gabi. Alright? And I believe, si Lord naman talaga nagpapakain ng kanyang mga tupa, ng kanyang church. At binibigay niya lang sa minister kung ano yung iaahin niya, no? Kaya may naibibigay si Lord sa minister dahil may pangangailangan yung mga tao. Meron po silang hinahanap, may nahatak sila. At dahil doon, binibigyan ni Lord ang lingkod niya ng maipapangaral. So, palagay ko ito'y para sa grupo nyo ngayong gabi. Pwede kong i-preach na to kanina, pero ito po ay nilagay ni Lord sa puso ko na ipangaral ngayong gabi. Psalms 16. Hindi na tayo tatayo. We will just honor the word in our heart. Psalm 16 verse 11. Thou wilt show me the path of life. Yung ipakikita sa akin ang daan o ang landas ng buhay. In thy presence is fullness of joy. Sa iyong presensya o sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. At thy right hand, there are pleasures forevermore. Sa kanan mo ay merong kasayahan magpakailanman. Hallelujah. Let's just read that once again. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. Kung talagang nasa presensya ka ni Lord, hindi ka maubusan ng kagalakan. Amen. Dahil sa presensya niya ay may kapuspusan ng kagalakan. Amen. At kung talagang ikaw ay nakapasok sa presensya niya, lalabas at lalabas yung kagalakang yun. Yung kasayahang yun. At sa kanan niya, what is right hand? Right hand of power. Amen. Right hand of power and authority. Sabi, merong kasayahan magpakailanman. Kaya hindi ko naniniwala dun sa Kristiyano nakasimangot palagi. At parang pinagsukluban ng langit at lupa ang kanyang daigdig. Diba? Kung ikaw ay nasa presensya ni Lord, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, there's fullness of joy. Joy unspeakable and full of glory.
Alright, Proverbs 15, verse 13 hanggang 15. Ito ang sabi. A merry heart maketh a cheerful countenance. Ang masayang puso daw ay nagpapasaya ng pagmumukha. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. But by sorrow of the heart, the spirit is broken. Pero yung tawag dito, pagdadalamhati raw ng puso ay nagiging dahilan ng pagkabagbag ng diwa. Right? Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit ang hapis sa puso ay nagpapabagbag ng diwa. Okay, tinatranslate ko lang po yan as I know how. 15. All the days of the afflicted, talon tayo sa verse 15, all the days of the afflicted are evil, but he that is of a merry heart hath a continual feast. Ang buong kaarawan daw noong namimigati ay masasama. Pag buong buhay mo, ikaw ay namimigati, ang bawat araw na ginawa raw ng Diyos ay may masasama. Pero he that is of a merry heart, yun daw merong masayang puso, ay merong walang patid na pista. Walang patid na piging. Pag masaya ang puso mo, parang piyesta palagi. Proverbs 17, talon tayo ng dalawang chapters. So chapter 17, verse 22. Sabi dito, a merry heart doeth good like a medicine. Ang masayang puso daw ay nagdudulot ng kabutihan tulad sa gamot. Ang masayang puso ay gamot. In other words, in short, ang masayang puso ay mistulang gamot. But a broken spirit drieth the bones. Ang bagbag na diwa daw ay tumutuyo sa mga buto. Amen? Ibig sabihin pag malungkot ka palagi, natutuyo ang buto mo. Ang hirap nun. Kaya dyan nagsisimula lahat ng klase ng sakit sa buto at kasukasuan. Pero pag masaya daw ang puso mo, para yung gamot na nakabubuti sa iyo. Kaya sa gabing ito gustong mangaral sa inyo ng tungkol sa a merry heart. Isang masayang puso. Amen. Ating suriin, ano ba yung puso? Masaya ba ito o malungkot? If you are in the presence of God, baptized with the Holy Spirit, talagang nakapasok ka na sa Shekinah glory, sabi, in His presence there is fullness of joy. At yung kagalakang yung ipadadaluin lang ni Lord sa puso mo. And you will have a merry heart. Sabi ng ating prophet sa message na Be Not Afraid, 1963, ganito ang sabi niya. After expressing ourselves the way we have, and I believe that happiness goes with Christians. Can you say amen to that? Amen. Ang kasayahan daw, ang kagalakan, ay kalakip ng pagiging Kristiyano. Amen. I've never been sad that I was a Christian. I've never been sad that I was a Christian. Hindi ako kailanman nalungkot na ako ay naging Kristiyano. Sino ba dito na nalungkot na siya ay naging Kristiyano? Bakit ba ako naging Kristiyano pa? Kung alam niyo talaga ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, amen, yun ang pinakamainam na nangyari sa buhay niyo. Dapat yung ipagdiwang ikagalak. Hindi ako kailanman nalungkot na ako'y naging Kristiyano. Ang sabi ng ating propeta, dahil ang kasiyahan ay kalakip ng mga Kristiyano. I'm always happy I'm a Christian. And joy bells have rung in my heart now for some 35 years since Jesus Christ came into my heart. Since Jesus came into my heart. Amen. Joy bells have rung in my heart since Jesus came into my heart. I've never been able to express it. It's joy unspeakable and full of glory. Amen. May mga panahon
labis tayong nasisiyahan sa gawain, di ba? Papasigaw tayo, amin tayo ng malakas, papaawit tayo ng malakas, tataas tayo ng kamay, di ba? Express natin, pero somehow alam natin, meron pang ibibigay, meron pa doon na hindi natin ma-express. Amen. Merong kagalakan na hindi natin kaya express ng ating bibig, ng ating aksyon. It's joy unspeakable. Hindi natin mahayag and full of glory. Sobrang kadakilaan ng kalalitian ito, hindi mo kayang ipaliwanag dito sa mundong ibabaw na ito. That we can only understand it pagdating natin doon sa kabilang buhay at tayo na po sa tunay na tahanan natin. It's joy unspeakable, full of glory. I've never been able to express it. Alright. At isa sa mga expression ng isang masayang puso at ng kagalakang ito na nasa presensya ng Diyos, alam niyo kung ano? Ang pagtawa. Tawa. Sino sa inyo nakalimot ng tumawa? Diyos ko, pinagkakaitan nyo ang inyong sarili ng dakilang regalo ni Lord. Ang pagtawa ay nilikha ni Lord, amen, para pakinabangan nyo. Hallelujah. May mga pag-aaral na nagsasabi sa atin na ang mga tao daw na tumatawa on a regular basis ay mas masigla, mas mahaba ang buhay. Nakikinig ba kayo sa akin? At nagkakaroon ng mas mainam na relationship at nakakagawa ng mas mainam na mga desisyon. Tandaan niyo ito, yung tumatawa ng regular, mas mahaba ang buhay, mas malusog, mas maganda ang relationship, at nakakagawa ng mas mainam na mga pagpapasya. Hallelujah. Napakadaling mabigatan ng luba sa dami ng stress na kinakaharap natin araw-araw, di ba? Pag di kayo nag-ingat, abay, maaari kayong matabunan ng mga pasakit at alalahanin ng buhay na makalimutan nyo ng tumawa. Okay? Kasi nandyan yung bills na kailangan bayaran. Nandyan yung mga anak na kailangan palakihin. Alam niyo ibig sabihin nun, kayo mga magulang, pag nagkaroon kayo ng baby, kaya ang iba natatakot pagka lumalakihin siya nung misis nila. Kasi alam nila ibig sabihin, alam nila ang pagpapalaki ng bata. Pero alam nyo, hindi kayo dapat mabigatan. Kasi doon sa pagpapalaki ng bata, mahirap. Pero merong ang tawag dito sa Tagalog, may kasabayan na kaligayahan. Ba't magpo-focus kayo dun sa hirap? Pwede kayong mag-focus dun sa ligaya ng pagpapalaki ng bata. Na habang siya'y lumalaki, ay enjoyin mo siya. Diba? Huwag mo intindihin yung gastos. Amen? Wala pang namamatay sa gastos. Sabihin niyo sa akin. Praise the Lord. So, merong palalakihin ng mga anak, merong papag-aralin ng mga anak, at may mga deadline sa opisina, deadline sa eskwela, at minsan nagkakaroon tayo ng issue sa ating kalusugan. Lahat ng yan ay nagbubunton-bunton sa atin minsan para tayo ay pahirapan, gawing mahirap sa atin na tumawa. Pero huwag kayong papayag. Kung kayo talagang nasa presensya ni Lord, at taglay niyo yung fullness of joy na yun, amen, kayang bumulwak nung kasiyahan mula sa kailaliman. Amen. Sa bunton ng mga alalahanin na yan, pwede pa rin umusli. Amen. Ang kagalakan na galing sa Panginoon. At daigin lahat ng ito. Amen. Pareho lang naman yun. Huwag kang tumatawa ka habang nagpapasan ka ng mga alalahanin ito ng buhay. Pwede yun. Di ba? Kung ayaw mo tumawa, ano sa yun? Pero ang sinasabi ko, pwede kang nakatawa habang nagpapasan. Mas magandang mag-selfie nung nakangiti na may pasan kasi nakasimangot. Merong mga tao na dahil sa dami ng pagsubok na sinuong, sa loob ng mahabang panahon, they have grown to be sour and grumpy. I mean, grumpy, masungit na. Bugnutin na. They have lost their sense of humor. Life has become a burden to them instead of a blessing. Ang buhay dapat blessing yan eh.
Pero dahil sa bigat ng mga pinapasan, dahil sa hirap ng mga pinagdadaanan, amen, ay ano, yung buhay na dapat nagbibigay ng inspirasyon sa iyo ay naging kabigatan na lang. Everything is serious and solemn. Diba? Seryoso, dinumero na lang. Diba? Ang lungkot ng paligid mo kasi sobrang dami ng pinapasan mo, dami ng iniintindi mo, nakalimutan mo ng maghanap ng ikatutuwa sa buhay. Pero alam nyo, ang ating katawan ay hindi pala dinesign para sa mga bagay na yan. Ang katawang yan, pagka pinanatili mo sa ilalim ng ganyang kondisyon, ay bibigay ng maaga. Kasi ang katawan ay hindi nilikha ni Lord para magpasan ng mga alalahanin at malungkot na katulad niyan. Ang katawan, our physical bodies were not designed to be that way. One of the best stress relievers that God has ever created is laughter. Kapag meron kang sense of humor, at sabi nga, you are good-natured, amen, and you laugh every day, katulad ito ng pag-inom ng gamot. Kung may re-reseta lang ng mga doktor, ang tawa at mabibili nyo sa drugstore, I'm sure, ilalagay nila yung number 1 sa listahan ng mga gamot na kailangan nyo inumin. Alam nyo kung bakit? Kasi yung tawa ay simbisa o mas mabisa pa sa maraming gamot na ginagastos nyo ng malaki. Ang kagandahan nun, itong tawa ay walang side effect. Libre na, mura na, wala pang masamang side effect. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng blood pressure. Nasaan ang mga high blood dito? Pagtawa ay nakapagpapababa ng blood pressure. Ina-activate nito ang natural tranquilizers ng ating katawan. At pinabababa nito ang level ng stress nyo. Subukan nyo yun. Subukan nyo yung maghapong kayong hindi tumatawa at yung maghapong kayong tawa ng tawa. Tingnan nyo kung anong mas magaang. Alright? Pinabababa ang iyong stress level. Nagre-release ng natural tranquilizers. It even strengthens our immune system. It releases endorphins that make us feel better. Hindi lang yun. It also increases our brain function. Kapag ikaw ay tumatawa ng regular, ay makagagawa ka na mas maiinam na desisyon. Ang humor daw ay nakakatulong para ma-stimulate ang ating brain. Usually, pagka tayo nag-iisip, ang ginagamit natin ay kaliwang bahagi ng ating utak. Pero pag tumatawa daw tayo, ang gamit natin yung kanang bahagi. Tandaan niyo yun. At yun daw mga tao na minsan na-stuck sila sa isang problema, hindi nila masolve-solve. Tagal na panahon nila na tinututukan, binibigyan ng panahon ng marahil isang arithmetic problem o anumang whatever problem. Hindi nila masolusyonan. Amen. Alam niyo kung anong dapat niyong gawin? Ang advice nila, tawanan mo ang iyong problema. Tama pala yun. Kaya kanta-kanta natin dati yung totoo pala yung scientifically kanilang napatunayan kasi anong nangyayari? Na-activate yung function ng kanilang utak na most likely, pagkatapos mong tumawa, pag binalikan mo yung problem na hindi mo masolve-solve, ay masosolve mo na. Bakit? Na-activate yung isip mo. Yeah, pagka hindi nyo masolusyonan, huwag kayong magmukmuk. Tawanan nyo. Tumawa kayo, mag-fellowship muna kayo, humalakak kayo. Praise the Lord. Huwag nyo pigilin. Pigil nyo pa. Tawa lang. Ang pagtawa, isa pang magandang pakinabang nito sa pamagitan ng pagtawa ay bumababa yung mga pader ng paghihiwalay. Okay? Yung mga defenses ng mga tao. Pagka tumawa ka na, parang nabubuksan yung depensa niya at nakakapasok ka sa kanya. Diba? Naaabot mo siya. Nakaka-penetrate ka. Bakit? Kasi yung defense niya, ibababa niya. Bakit? Kasi tumatawa ka eh.
O sige, sagutin niyo ako. Sinong mas madaling lapitan? Yung palagi nakatawa o yung nakasimangot? Kanino kayo magbubukas ng problema dyan? Doon sa nakasimangot o nakatawa? Dahil sa tawa, dahil sa pagiging masaya, parang nagbubukas yung ibang mga tao. Kahit marahil hindi mo kilala. Total stranger sa'yo, pero pag nakita kang masayahin, parang gusto niyang kausapin ka. Amen? A merry heart that expresses itself through laughter is attractive. Nakaka-attract yun sa mga tao. Hallelujah. It makes people receptive. It draws them to you. It is very attractive. Sabi ng isang, kita ko sa quote book ko to, Victor Borge, ito yata ang bigkas din. Sabi niya, laughter is the shortest distance between two people. Amen? Kahit na hindi kayo makakilala, kahit sa magkabilang dulo kayo ng Pilipinas nakatira, pag nagtagpo kayo at isa sa inyo'y tumawa, parang nalapit kayo kaagad sa isa't isa. Di ba? Kaya, tingnan nyo yung mga tindera, yung mga manlalako na masiyahin, yun ang nakaka-attract ng mamimili. Meron pa ba sa lugar niyo yung sumisigaw, naglalako? Doon sa San Pedro, naalala ko, nung bagong kasal pa kami ni Sister Bennett, naalala ko yung mga bata pa inaalagaan ko. Ting umaga yan, meron darating. Bago pa siya dumating, alam ko na, nandyan siya. Alam niyo kasi, ang tinda niya, singaling. Singaling, ano yung singaling? Yung piniprito na malutong. Malayo pala, nasa kanto pa lang yan, kumakanta, singaling-aling. Singaling-aling. Ang lakas-lakas, at talaga nakangiti siya. Talagang hindi mo mapigilang bumili ng singaling. Kasi masaya siya eh. At saka bagay na bagay yung, yung kanta doon sa kanyang binibenta. At yung kanyang pagtawa ang nag-attract ng maraming mamimili. Di ba? Saan kayo mas natututo? Mas gusto niyo yung professor? Gusto niyo pakinggan? Yung palaging may jokes o yung palaging nakasimangot? Di ba? Gusto niyo, ako si Sir, siya ang ating instructor ngayon, di ba? Basta yung bungad ay patawa kagad, nakakuha na yung attention niyo kagad eh, di ba? Naging interesado kayo, masaya to. Okay to. Pag may hawak na pamalo pagpasok ng teacher, wala na, natatago ka na. Di ba? Pero dahil masaya yung professor, mas marami kang natututunan sa kanya. Di ba? Kaya nga sa panahon natin, alam nyo, sikat na sikat yung mga stand-up comedian. Usong-uso yan. Di ba? Alam niyo kung bakit? Physically kasi, napatunayan nila marahil na gumagaang yung pakiramdam nila at mahaba yung buhay nila, nakalimutan nila for a while yung kanilang problema. That's in the world. Pero yung kopya lang nila yun sa tunay eh. Kahit pa paano nakakatap sila dun sa laboratory ni Lord. Amen? Dun sa ingredient na kung tawagin ay laughter o kasiyahan. Pero alam nyo, perverted yung kasiyahan nila. Pero kahit pa nga gano'n, nakakatulong sa kanila. Di lalo pa tayo na nakatap doon sa puro at dalisay na kaligayahan na mula sa presensya ng Panginoon. Bakit di natin pakinabangan ng gusto, magsaya tayo? Saya tayo. Pag nasa church tayo, amen, enjoy natin bawat salita. Amen, ngiti kayo kay pastor. It's the Lord. Sabi sa Psalms 126, a song of degrees. Song of degrees, ano naman to? When the Lord turned again the captivity of Zion, Psalms 126 verse 1, we were like them that dream. Nung may panumbalik daw ang Zion mula sa captivity, ay para daw silang mga nananaginip. Verse 2, then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord had done great things for them. Nung mapuno daw ng halakak ng tawa at pag-awit ang kanilang mga bibig, ang mga Israelita, ay napansin sila ng mga pagano ng mga Hiteno. At ang sabi, gumawa ang Diyos ng dakilang mga bagay sa mga taong yun. When you are filled with laughter, people will take notice. They don't like a lifeless and sad religion.
Invite kayo eh. Mukha namang ang lungkot dun sa church nyo. invite kayo, itsura nyo, parang wala kayong pag-asa. Pag masaya kayo, nag-enjoy kayo, pinagmamalaki nyo yung pananampalataya nyo, mas madali kayong makakahaltak ng mga tao. Hallelujah. When you're filled with joy, it does not just honor God, but it draws people to you. Pagpuspos kayo ng kagalakan, lalalahatin nyo ating Panginoon, hindi lang yun. Habang naririnig nila ang tawa ninyo, ang kasiyahan nyo, ang mga tao ay na-attract sa inyo. Masyado nang malungkot itong mundong ito na ating ginagalawan. Masyado nang maraming trahedya na dinanas sa mga tao. Masyado nang marami ang nakasimangot. Masyado nang marami ang naahapis. Masyado nang maraming trahedya. Amen, ang pinagdadaanan. Kabigatan ng buhay, kahirapan ng buhay, lahat ng klase ng sakit. Amen. Kaya ang mga tao nalulungkot na. Kaya dapat naman maging business natin na magdala tayo ng kagalakan at pag-aasa sa kanila. Amen? Dapat sa kalungkutan ito na dinadanas sa sanglibutan ay lumutang tayo, maging kapansin-pansin tayo dahil merong glow ang ating mukha. May kasiyahan na nagmumula. Amen, sa pagkakilala sa ating Panginoon. Dami ng mga malulungkot na tao, huwag nyo nang dagdagan. Magbawas kayo, bawasan nyo yung mga nalulungkot. I-convert nyo sa pagiging masaya. Dahil may kagalingan sa pagtawa. There's healing power in laughter. Ang marinig lang kayong tumatawa at in-express nyo yung kagalakan na mula sa Panginoon na bumubulwak mula sa inyong puso. Ito'y maaring magpalaya sa mga taong nahahapis at labis na nalulungkot. Mga tao marahil na, amen, depressed, pero narinig kayong tumatawa. Meron kung ano sa pagtawang yun. May kapangyarihan yun. Na maaring magpalaya sa kanilang kalungkutan, sa kanilang kawalan ng pag-asa. Alam nyo ba yung kahit na ang mga doktor, ang mga hospital, nakikita na nila ang pakinabang nila at ini-employ nila yung kasiyahan sa mga hospital nila. In one hospital, they bring the patients every day out in the park to see the children play and hear their laughter. Alam nyo kung bakit? Kasi nakita nila sa kanilang pag-oobserba na mas madaling gumagaling yung mga pasyente nila pagka nakakakita ng mga batang masaya at nakakarinig ng tawanan. Tagal na panahon nang nandun. Hindi umiigi, hindi gumagaling. Pero nasubukan nilang ilabas, expose sa environment na masaya sa mga batang naglalaro, ay mas madali silang nakaka-recover. Kaya magmula noon, ginawa nilang parte ng kanilang medical practice yun na dadalhin sila sa parke para lang manood ng mga batang naglalaro at nagtatawanan. Isipin nyo yun, ang marinig lang, ang tawa nyo, ay makapagbibigay na ng kagalingan. Lalo pa kung ikaw yung tumatawa. Diba? Praise the Lord. If hearing other people laugh bring healing and joy, imagine what happens within us when we live happy and full of joy. Hindi lang ito nakapagpapagaling, hindi lang ito parang gamot, kundi ang pagtawa ay tumutulong sa atin para manatiling bata. Marami sa atin mukha ng matatanda kasi hindi tumatawa. Hallelujah. Ang sabi nila sa isang study, every time you laugh, the youth hormones increases 87%. Ayan, tumawa na kayo, no? Bigla, no? Pampabata pa lang pagtawa. Dahil yung pagtawa nyo, amen, ay, anong nangyayari? Yung youth hormones nyo, yung nagpapanatili sa inyo na mukhang bata, ay nagiging active. Dahil lang sa tumatawa kayo. 87%. Kapag di tayo tumatawa, anong ginagawa natin? Pinagkakaitan natin yung regalo ni Lord na iniligay niya sa sistema natin. Naisip niyo ba yun? Na walang ibang nilalang na marunong tumawa. Nakita na ba kayo ng butiking tumatawa?
Kahit si Stretchy, kahit anong pilit ko, hindi ko mapatawa. Ngisi. Oo, ngising aso. Pero yung tawa at halakak, kailangan may kakayanan nun. Kaya pwede ko sabihin, nilikha ni Lord yung pagtawa. Dahil meron niyang dalang kagalingan. Pag di kayo tumatawa, pinagkakaitan niyo yung regalo ni Lord na nilagay niya sa sistema niyo. Integral part ng buhay niyo na habang tumatawa kayo, nagre-release ito ng healing power sa inyo. Mga bata kayo, gumaganda kayo, kumikinis kayo. Oo, totoo yun. Ito yun kasi pagkasabi nila, pagka nakasimangot kayo, mas marami ng 80% ng muscles nyo ang ginagamit nyo, kumukulbot yung mukha nyo. Kesa kapag kayo tumatawa. Eh, pag wala kayo nakatawa, amen, hindi kumukulot yung mukha nyo, kumikinis ang mukha nyo. Alright. Napansin nyo ba ang mga taong parang biglang tumanda? Alam nyo nangyari kasi marahil dumaan siya sa isang matinding pagsubok. Habang panahon. Marahil 2 buwan na binugbog siya ng pagsubok at hamon ng buhay. Kaya nung huling makita nyo, parang tumanda siya ng 30 taon. Kasi siya makatawa doon sa panahon ng pagsubok niya. Ha? Kasi kapag aburido tayo at masungit at walang sigla sa ating paglibot sa ating paligid, ang chemicals na nilikha ng Diyos para tumulong sa kagalingan natin at mapanatili tayong mukhang bata ay hindi makakilos. Ay, binigay ni Lord yung chemicals sa loob. Kaya lang na-activate lang yan sa tawa. Right? Pinakamabilis siyang na-activate. Pamagitan ng bagta. Our immune system is made up of millions and millions of cells. Alam niyo ba yon? Some of these cells' only purpose is to attack foreign things that come into the body, gaya ng viruses, bacteria. Ang tawag dito sa mga cells na ito ng immune system natin ay encased cells or natural killer cells. Ang trabaho nila, pag may pumasok na virus, atakihin nila yung virus na yun, papatayin nila. Diba? Tutulong-tulong sila, gagapiin nila. Yung tawag dito, foreign cell na o foreign virus na yun. Hallelujah. Pero, nakita nila na ang mga negative emotion tulad ng takot, pag-aalala, anxiety, depression, galit, ay nagpapahina dun sa mga natural killer cells na yun. Si Lord meron ng panlaban na inilagay sa katawan natin. No wonder, sabi ni Barak, ang totoo, nasa buhay ang kagalingan eh. Sabi niya, tignan nyo, pag patay na yung tao at may sugat siya, lagyan nyo ng pinisilin, tignan nyo kung gagaling pa. Patay na yun, mabubulok na yun eh. Sabi, nandun sa buhay ang kagalingan. Sa buhay, kapag ito'y gumagana, meron niyang sistema si Lord na nilikha na gumagana para itaboy ang mga sakit na pumapasok sa ating katawan. Hallelujah. So, pero sabi, ito raw, natural killer cells na ito, nangihina kapag negatibo tayo. Pag masyado tayo nag-aalala, pagka nininervous tayo, pagka natatakot tayo, pagka nadidepress tayo. Amen. Humihina yung immune system natin. At dahil doon, pinapasok tayo ng sari-saring sakit. Kaya pag masungit kayo, prone kayo sa ulcers. At sa cancer. Sa high blood pressure. At sa lahat na iba pang klase ng sakit. Dahil lang sa masungit kayo. Amen. Sa bahay, sabi ko, kailangan natin ma-overcome yan. Minsan, masungit tayo sa isa't isa. Bakit ba yung kung sino yung mga kamag-anak, mas hindi mo mapagpasensyaan? Doon sa mga kapatiran, ang lambing-lambing mo. Pagdating sa bahay, ang iksi ng PC mo. Ang iksi ng fuse mo. Amen. Dapat doon natin pinatitibay. Yung magandang ugali natin, yung kagalakan ni Lord, dapat doon dumadali uno-una sa ating tahanan. Kaya kung may problema tayong ganyan, amen, tulungan tayo ni Lord. Pagtagumpayan natin. Amen. Mas maraming mga sakit na pumapunta sa bahay natin, sana mas madaling matataboy kung di tayo masungit sa isa't isa.
Mamahalan tayo at nakangiti tayo palagi sa isa't isa. A study shows those people who are happy and laugh regularly have more natural killer cells. At hindi lang yun. Yung mga masayahin daw, yung palaging tumatawa, mas maraming killer cells doon sa immune system nila. At hindi lang yun. Hindi lang sila mas maraming killer cells, kundi yung mga killer cells nila ay mas active pagka masaya sila. Dahil sa tawa sila ng tawa at masaya sila, mas active yung kanilang mga killer cells. Mga hyper yung killer cells nila. Praise the Lord. Dahil masaya sila. Hallelujah. Kaya nga sabi ito sa binasa natin kanina, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Sabi ng ating propeta sa Faith Comment by Hearing, 1954, sabi niya, therefore, Father, nanalangin siya, therefore, Father, we ask for mercy tonight in Jesus' name, that you will be merciful to every sick person in this building. Tignan niyo ang kanyang panalangin. May they all be healed tonight. And may every person that kindly got the spiritual being as their spiritual arms hanging down. Pag sinabi mong spiritual arm mo ay nakalaylay, parang ikaw ay malungkot, ikaw ay talunan na sa pagsubok ka, nakalaylay ang iyong mga braso. May they be lifted up tonight. And may the head that's drooping low, yung mga nakayukayok na mga ulo, dahil sa pagsubok at hirap na dinadanas, may the head that's drooping low be raised with what? Laughter. Be raised with laughter towards the heavens and rejoice. Go from here tonight saying, as those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us because of His presence? Praise the Lord. Hallelujah. Yung mga nanlulupaypay at nabibigatang luba, tumingala kayo sa ating Panginoon. At patatawanin niya kayo ngayon patungo sa inyong kagalingan. Praise the Lord. May sakit ka na nga, nakasimangot ka pa. Di ba? Ano mas mabuti? May sakit na nakasimangot o may sakit na nakangiti o nakatawa? Pag nakasimangot ka palagi, lalala ang sakit mo. Pag nakangiti at masaya ka, gagaling ka na, hindi magtatagal. And may every person that kindly got the spiritual being as their spiritual arms hanging down, may they be lifted up tonight. May the head that's drooping low be raised with laughter towards the heavens and rejoice. Go from here tonight saying, as those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us because of His presence. Amen. May mga hospital, ang mga bata, nag-employ sila ng mga clown. Binibisita nila ang mga kwarto ng batang may sakit at pinatatawa. Amen? Yung iba nga, gumagamit ng mga aso. Diba? Pakita nila yung aso na tuta na masayang-masaya, nakakatulong yun sa paggaling nila, pag-recover nila. We should have a healthy child inside of us. Naalala niyo ba yun nung tayo yung mga bata pa? Doon sa mga may edad na, no? Kayo mga bata pa kayo, pero tayo mga medyo nagkaedad na. Naalala niyo ba yung mga panahon na bata pa tayo? Lahat tinatawanan natin. We laugh for anything, about anything, or everything. Di ba? Ba't ka tumatawa? Wala lang. Bata eh. Natatawa tayo pero alam nyo, kaya sila masigli eh. Kaya hindi naubusan ng energy yan eh. Active yung mga killer cells niyan eh. Tawa ng tawa. Para bang ang ating mindset kasi pag tumanda tayo, dapat mas seryoso na tayo. Dapat solemn na tayo. Bawal nang tumawa. Matanda ka na. Pero hindi, bawat malusog na matanda ay dapat magpanatili ng isang bata sa kanyang kalooban na masayahin.
Hindi porke tumatanda yung ating katawan, ay kailangan tumanda yung ating pag-iisip. I mean, in the positive way. Hindi yung sabi kong mga, mga musmus sa pag-iisip, kundi hindi kailangan tumanda yung diwa natin eh. Kasi ang totoo, amen, we are spirit beings sa ating kalooban. At kung anak tayo ni Lord, yung spirit being natin ay may eternal life, tumatanda ba yun? Sabi niyo nga sa akin, sino dito may eternal life na natumanda? Wala, ang tumatanda lang ito. Kaya nga hanggang ngayon, yung pakiramdam ko sa kalooban ko, binata pa rin ako eh. Bata pala, hindi binata. Bata! I'm sorry. So, totoo lang. Totoo lang. Praise the Lord. Yung katawan lang tumatanda. Kasi huwag kayo mag-iisip ng isip pang matanda. Meron mga matatanda. Naalala ko may matanda na 70 years old na siya. Pero sabi niya, hindi ako nag-iisip na matanda ako. Yan ang dahilan. Kaya kahit na ganito ang edad ko, di ba? Guwapo pa rin ako, sabi niya. Which is true. Meron mga matanda na masayahin. At yun ang common denominator nila. Magtanong kayo sa mga tao na umabot ng 90 at masigla pa rin, malusog pa rin, walang makaramdaman. Hindi dahil sa diet, hindi yun ang common denominator. Hindi dahil sa exercise, kundi dahil sa masayahin sila. Tignan niyo, may pag-aaral na ginawa. Yung mga umaabot sa ganong edad na masigla pa rin, iisa ang dahilan, pare-pareho, masayahin sila pare-pareho. Sabi nito, matandang ito, 70 years old, pag nakita siya mga 50 anyo sa daan, sabi niya, kita mo itong matandang to. Sumatala mas matanda siya. 70 years old na siya, 50 anyo, sabi niya, tanda na nito. Sabi niya kasi, hindi siya nag-iisip ng isip na matanda. Panatilihin natin sariwang ating pag-iisip. Sariwang pangako araw-araw. Sariwang biyaya. Hallelujah. So mag-alaga kayo ng bata doon sa inyong kalooban. Hallelujah. Praise the Lord. Old is just in the mind. Don't think old things. Acts 20:24, sabi ni Paul ay ganito. Amen. So that I might finish my course with joy. Pwede ko idagdag ito dun sa aking serye kanina. Yung part 2 ko nung finishing strong. Not just how we start, but how we finish the race. How do you finish the race? Sabi ni Paul, that I might finish my course with joy. Amen. Hallelujah. Kung gusto niyo matapos yung kurso niyo ng nararapat, ng ayon sa gusto ni Lord, huwag niyong kalilimutang tumawa at maging masaya at mag-express ng kagalakan ng ating Panginoon sa inyong buhay. Hallelujah. Kailangan natin, yung iban sa atin, kailangan natin i-retrain ang ating sarili na tumawa at magpakasaya. Kung nakakalimot na kayo, I advise you, i-retrain nyo ang inyong sarili. Maghanap kayo, araw-araw, maghanap kayo ng dahilan para tumawa. Pag wala kayong mahanap, tumingin kayo sa salamin. Sigurado, matatawa kayo. Basta araw-araw, parang gamot na iniinom on a regular basis. Humanap kayo ng matatawanan nyo, dahilan nyo para kayo tumawa. Meron yan, meron at meron. Kasi yung problema natin, hinahanap natin yung ikaiinis natin eh. Yung mapipintas natin at lahat. Pati kayo maghanap ng maaari nating tawanan. At ikasaya. Amen? Pag wala na kayong makitang matawanan, di ba? Tawanan niyo yung sarili niyong mga blunder. Minsan mga pagkakamali, imbis na mainis tayo na bakit ko nagawa yun? Tanga-tanga ko, hindi. Tawanan mo ang iyong sarili. Pag naalala ko yung mga, for example, nung bata pa ako, pag naalala ko, pagka nalulungkot ako, inaalala ko to eh. Nung bata pa kami, ina-assign kami ng tatay namin na manalangin pagkakakain na kami. Prayer para sa pagkain. Lipat-lipat yan. Simula sa matanda, pababa hanggang sa bata. Nung dumating sa pagkakataon ako ng mananalangin, nandun kami sa San Pedro, naalala ko nun.
Madalas kasi yung pagkain namin noon, lulungkot tuloy ako, naiyak. Alala ko yung kahirapan namin noong araw. Pero, ito na lang nagpapatawa sa akin. Ha? Alala ko yung kalungkutan, pero pag naalala ko to, natatawa ako. Ako, na lang ang ulam namin noon, yung chicharon ba na mahaba? Chicharong haba. Dati 5 lang yun eh. 5. Sino nakakaalala? Konti na lang? 5. Meron kaming chicharong haba, tapos meron kaming talbos dun sa bakuran namin. Talbos lang namin. Talbos ng kamote. Ayos na yun. Kung kailan pa naman yun ang ulam, saka ako ang na-assign manalangin. O sige, pasalamat ka na anak, ikaw maglilid ng prayer ngayon. Sabi ko, sige, magsiko tayo lahat, pikit natin yung mga mata. Sabi ko, Lord God, umanap ako ng may pagpapasalamat ko at may papanalangin. Ganito, lumabas yung aking panalangin. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat po. Kahit po chicharon ang aming ulam ngayon, nawa ito'y tumalab. And evidently, tumalab. Lumaki po ako. Kahit po chicharon, tumalab. Amen. Hallelujah. So you see, ang daming pakinabang ng pagtawa at pagkaroon ng masayang puso. Magiging mas bata kayo, magiging mas masaya kayo, magiging mas malusog kayo, magiging mas matalas ang isip nyo. Amen. Kaya hindi ako nagpaplanong tumandang masungit. Kahit na minsan sabi ni Sister Bennett saka ni Esther, si Justin di masyado, Papa, minsan ang sungit nyo. Pero ngayon, nung mag-aral ako, sabi, hindi ako papayag. Gusto ko kahit na umabot ako 80, 90 anyos, kailangan masaya pa rin ako, palagi pa rin ako tumatawa, matalas pa rin ang isip ko, bata pa rin itsura ko, saka guwapo pa rin ako. Yun ang sabi ng scripture. At yun ay para sa atin. Amen. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Amen. So laugh at yourself when you make a mistake. It's healthy. A secure person can laugh at himself when he does something dumb. Pag secure ka, yung papatunay. Diba? Kaya mong tawanan ng sarili mo. Hindi mo kailangang tawag dito, laitin ang sarili mo, tignan ng dahil lang sa nagkamali ka. Mas magandang tawanan mo na lang. Tao nagkamali, edi tawanan mo. Amen? Minsan pagka tumatawag ako ng pangalan sa bata, may tatawagin ako sa pamilya. Lahat na ng pangalan, nasabi ko, hindi ko pa na sasabi yung tamang pangalan. Minsan pag tinatawag ko si Esther, sabi ko, Stretchy! Alam na Esther yan. Pag naisip ko, tumatanda na yata ako. Pero tinatawanan ko na lang aking sarili. Minsan, naghahanap ako ng salamin ko. Hanap ko ng hanap. Nakasuot sa akin. Amen. Imbis na isipin nyo, tumatanda kayo, tawanan nyo na lang. Amen. Sabi sa Genesis 26 verse 18 as we close. Sabi dito, and Isaac digged again the wells of water which they had digged in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped them after the death of Abraham, and he called their names after the names by which his father had called them. Alam niyo ba ng pangalang Isaac, ang kahulugan nito ay laughter? Laughter. At angkop na itong si Isaac ang naghukay ng mga balon na dating ginawa ng tatay niyang si Abraham, pero tinabunan, binarhan ng mga kalaban nila. Kasi naalala niyo minsan, nabanggit ko yun, isa sa mga strategy ng mga nakikipaglaban sa gera ay binabarhan yung kanilang mga balon. Bakit? Kasi inong kalaban nila. Bakit? Kasi pag nabarhan yung balon, wala silang may inom, kaya mapupwersa silang lumabas doon sa pinagtataguan nilang pader.
At ma-expose sila, saka sila aatakihin. Bakit? Kasi kailangan nilang maghanap ng tubig eh. Wala nang laman, hindi dumadalo yung balon nila. Kaya meron silang mga taga-bato, mga, kumbaga, 3-point shooter. Yung shoot, pinupuno nila yung balon para hindi makadaloy. Pagka lumabas na yung mga sundalo, sa kanila atakihin. Yan. Tayong lahat bilang mga Christian, sabi, pag tayo sumampalataya, mula sa ating sinapupunan ay dadaloy ang tubig ng kagalakan. Can you say amen? Bawat isa sa atin, merong balon yan. Kaya lang, minsan hinahayaan natin yung mga bato ng disappointment, bato ng pag-aalala, bato ng, kabigatan ng pagbabayad ng utang, at lahat, mga bagay na yan, lahat ng yan ay naipon at bumara doon sa ating balon. Amen. Ang kailangan natin ay pangtunaw sa bara. Praise the Lord. Meron tayong tinatawag na liquid sosa, di ba? Liquid sosa. Kaya nagbabara yung aming, kadalasan ang dahilan ng bara ng aming mga drainage, buhok. Buhok ng babae na mahaba, saka buhok ni stretchy. Pero pagka binuhusan namin ng liquid sosa, hindi magtatagal, matutunaw kahit buhok. Sabi ko, okay pala yun ah. At yung hindi makadaloy, bigla na lamang, bakit? Kasi natunaw. Amen? Kung barado na yung inyong balon na dating bumubulwak sa kagalakan, dahil hinayaan yung mapuno ng lahat ng klase ng alalahanin sa buhay. Amen? Gamitan natin ang liquid sosa natin, ang pangalan ay tawa. King masaya tayo, tumawa tayo. Uminom tayo ng gamot na ito araw-araw. Mapapansin niyo, unti-unti, lalambot na yung bara. At di magtatagal, maalis ang bara ng ating balon. At magiging masigla tayo ulit. Hallelujah. Amen. Merong isang komedyante, ang pangalan ay Joseph Grimaldi. Nabuhay siya noong 1800s, early 1800s. Joseph, ang isa pang tawag sa kanya ay Joey Grimaldi. So si Joey Grimaldi, napakatalentado niya sa pagpapatawa. Parang stand-up comedian din siya, no? Noong mga panahong yun. Siguro ito ang promotor ng trabaho ngayon. Na kahit raw may riot, kahit nagkakagulo mga tao, pagka siya nagsalita, kinuha niya yung microphone, yung riot ay nagiging palakpakan at tawanan at halakakan. Ganon siya kahusay magpatawa. Pero sa likod ng kanyang pagpapatawa, ito palang si Joey Grimaldi, ay masyadong perfectionist at workaholic. Wala siyang ginawa kundi mag-isip kung paano mapapaigi pa yung kanyang pagpapatawa. At sa kagustuhan niyang mapaigi pa yung kanyang pagpapatawa, nalungkot siya. Kasi hindi niya maabot yung gusto niya maabot. Sobrang workaholic, sobrang perfectionist. Hanggang sa isang araw, sobrang nangihina na siya. Sa gusto niya magpatawa ng mas maigi kaysa dati, nanghina siya. At kumonsulta siya sa doktor. At ang sabi, oy, naku, Mr. Grimaldi, sabi ng doktor, wala ka namang sakit sa aking pagsusuri. Wala akong nakita namang sakit. Siguro masyado ka lang stress. Masyado ka kasi magtrabaho. Pahinga ka naman, mag-relax ka naman. May payo ako sa iyo. Actually, hindi niya na-recognize si Grimaldi. Hindi niya na-recognize. Sabi niya, ito ang payo ko sa iyo. Okay, relax ka pagkatapos, panoorin yung mga video nung certain Grimaldi, makakatulong sa iyo yun. Sabi niya, Dok, ako po si Grimaldi. Amen. Huwag kayong gumaya sa kanya. Diba? Ang tunay na pagpapatawa na galing sa puso na makakatulong, yung talagang masaya ka. Amen. Hindi mo lang ginagawa-gawa. Dapat kung paano tumatawa yung mga tao sa iyo, kaya mo ring tumawa ng tunay at dalisay galing sa Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Minsan isang araw, pagkatapos nung pagpapacheck up niya na yun, amen, siya ay nagpatawa ng isang lugar na punong-puno ng mga tao at sa gitna ng palakpakan, naghiyawan at halakakan, bigla na lamang nabuwal itong si Joey Grimaldi at namatay doon sa gitna ng audience.
Nakakalungkot, di ba? Sana hindi maging gano'n ang ating patutuo. Praise the Lord. Sana meron tayong tunay na balon. Amen. Na hindi lang nagpapagaling sa ibang mga tao, kundi tayo mismo ay napapagaling. Sa tuwing tumatawa tayo, ay umaandar ang kapangyarihang magpagaling ni Lord. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay magsitayo ngayong gabi. A merry heart, do it good, like a medicine. Hallelujah. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Praise be to God. Let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I am rich. Hallelujah. Pahayag natin ang kagalakan natin. I'm happy in the Lord. Anyway, pwede ba natin awitin yun bago tayo magtapos? Gabing ito. Bakit ba ito pinrich ko sa inyo? Bakit dito ko pinrich, hindi kanina? Siguro dito nangangailangan. Grupong ito nangangailangan itong preaching na ito. Ha? Praise the Lord. Bakit wala si Baresog ngayon? Bakit? Di na niya kailangan to? Huwag lang siya maging si Joseph Grimaldi. Awitin natin lahat. Yung mga nakaalam na awitin. Awitin natin. Magsaya tayo. Amen sa procession ng ating Panginoon. Raging in my life right now, but Satan's oppression, I refuse to bow. I'm gonna say to him, get thee behind me today. I'm happy in the Lord anyway. Happy in the Lord anyway. And it really doesn't matter what comes my way today. I'm gonna wear a smile, hold my head up high and say, I'm happy in the Lord anyway. Satan, he'll try to keep you down. He just loves to take your smile, turn it upside down. But through Christ we have a power to send him on his way. You can be happy in the Lord anyway. Oh, I'm happy in the Lord anyway. Help us, Lord. What comes my way today? Hold my head up high and say, I'm happy in the Lord anyway. Isa pa? It really doesn't matter what comes. I'm gonna wear a smile up high and say. First stanza, yung mga sisters lang kakanta. Kahit may bagyo, at kayo'y kinakalaban ni Satanas, huwag kayong susuko. Everybody, I'm happy, happy in the Lord anyway. And it really doesn't matter what comes my way today. I'm gonna wear a smile, hold my head up high and say, I'm happy in the Lord anyway. Lalaki lang sa stanza. To keep you down, he just loves to take your smile and turn it upside down. But through Christ we have a power to send him on his way. Can be happy in the Lord anyway. Everybody, I'm happy in the Lord anyway. Glory! What comes my way? Yes! I'm happy in the Lord anyway. Once again, I'm happy, happy in the Lord anyway. And it really doesn't matter. I'm gonna hold my head up high and say, Sister Gia, tulungan mo ako ilang quotes bago tayo manalangin. I just wanna show you kung ano sabi ng prophet tungkol dito sa ating sinabi kanina. I know my Redeemer liveth. Sabi niya, oh, speak to us this morning. Hallelujah. Habang pinaghahanda ko, ating kapatid, Brother Angelo, para paunahan tayo sa panalangin pagkatapos. Amen. Ang mga quotations na ito na aking babasahin. Oh, speak to us this morning, Lord. Sabi niya, keep or give unto us thy word
and thy Spirit. And ensure us newly this morning as we speak of the prophets and the different ones who waited for this great time. And we wait for the general resurrection in the last days when our Lord shall come again. Until then, Lord, keep us healthy, happy, full of joy, rejoicing, and not living by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. May we make our living. Time-tested memorials. Ang sabi niya, we believe, Almighty God, that you intend for your children. Pakinggan niyo ito ng husto. We believe, Almighty God, that you intend for your children to be what? Tayong lahat, sabay-sabay. Happy. It is not meant for us to be frowning and sorrowful. For it is written that a merry heart doeth good like a medicine. And we love to enjoy your blessings and to have this great fellowship together. Do you enjoy this fellowship tonight? Amen. Hallelujah. Enticing spirits. Sabi niya, shame on you. Shame on you who profess to be a Christian. Pagkasabi niya sawayin yung mga pag-susup-supper at pagpaparty ng mga so-called Christians, kung ano-anong klaseng pakulo ginagawa nila sa church, palarang maging masaya sila. Sabi niya, shame on you. Yung mga nagiinuman at lahat, sabi niya, shame on you. Sabi niya, you profess to be a Christian, rely on such things for joy, when the Holy Ghost gospel is nothing but one great big powerhouse of joy? The Holy Ghost gospel is a perfect intoxication for every man that's got the blues. You will take a drink of the gospel of Jesus Christ, be filled with the Holy Ghost, you are drunk until you leave this world. Amen. Joy unspeakable and full of glory. Amen. Isa pa, sa message na love, sabi niya, oh God, my heart's just bubbling over. Oh God, my heart's, apostrophe S, my heart's just bubbling over. God, that they're worth the whole trial, 2 weeks of hot weather. Puso niya raw ay bubbling over. Hallelujah. At sabi itong kagalakang ito, it's worth the trial. 2 weeks, amen, na mainit na panahon. Amen. Pero noong araw na yun, sabi niya, ang kanyang puso is bubbling over. Sabi niya, why Christ speak, I like David said one day, restore to me the joy of my salvation. Sabi niya, now, he had not lost his salvation, but the joy of it. Marami sa atin, hindi naman nawala ang kaligtasan. Pero ilan sa atin, nawala ang kagalakan ng kaligtasan. Kaya dapat ang maging panalangin natin, katulad ng panalangin ni David, restore to me the joy of thy salvation. Hallelujah. Now he had not lost his salvation, but the joy of it. When it comes to a place that I can't enjoy my religion, my salvation, there's something wrong somewhere. Pagka dinadaos ko na lang yung pagdating sa service, wala na akong emosyon, hindi na ako nag-enjoy. Amen. There's something wrong somewhere. Hallelujah. Because it is joy unspeakable and full of glory. Pwede ba natin awitin yun? Restore to me the joy of my salvation. Bago tayo pangunahan ni Brother Angelo as he comes. Amen. Create in me. Amen. A clean heart, O God, and you renew a right spirit within me. Amen. Hallelujah. Kung meron tayong mga alalahanin, meron tayong mga dalahin, taas natin ito sa ating Panginoon as we worship Him tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. Create in me a clean heart, oh God. Renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Cast me not away from
from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me. And renew the right spirit within me. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. And renew the right spirit within me. Pabulwakin mo po ang bukal ng kagalakan sa aming mga puso ngayong gabi, Ama. Balik mo ang kagalakan. Padre Angelo, please. God bless you. Oh, God of mercy. Tunawin mo lahat ng bara, Panginoon. Oh, God, we love you, Jesus. Praise you, oh Father. We love you. We honor you, Lord. Thank you. Lord God, thank you, Lord, for this wonderful message. We thank you, Lord, for enlightening us, Father, with your words. Tunay nga, Panginoon, na minsan nakakalimot kami, Panginoon, Thank you, Father. na masyado kaming nagiging attached, Panginoon, dito sa buhay namin, sa material, Panginoon. At nakakalimutan namin, Panginoon, na meron kang ibinigay sa amin. Amen. Ang experience, Lord, ng kaligtasan ay walang katumbas, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Binalik mo kami sa aming kondisyon. Sa una, Panginoon, sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita. Yes, Lord, binuksan niyo muli, Panginoon, ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Panginoon, na muli ay tumingin kami sa mga bagay na mabuti. At ang kaligayahan sa iyo, Panginoon, ay tunay na ito ang magpapagaling sa amin, Lord. Ang iyong salita na nagpapalaya, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong inspirasyon sa aming pastor. Lord, pagpalain niyo po siya ng maraming beses, Panginoon, sa kanyang pagpapagal, ang kanyang kalusugan, and put laughter in his heart, Lord, in all the days sa kanyang paglilingkod sa amin, at gayon din sa kanyang pamilya, Panginoon. Lahat ng ito ay pinapasalamat namin sa iyo, Lord, sapagkat nagpagal ka nung ika'y nagkatawang tao. Lahat ng ito ay dinanas mo, Panginoon. Hindi yung aming mga ini-enjoy ngayon, kundi sa mga bagay na kabaligtaran, iyong pinagal, Panginoon, para sa amin. Ikaw ang nag-provide, Panginoon. Kaya namin natatamo ang lahat ng benefits na ito dahil nagpagal ka. Ikaw ang dumanas ng kalungkutan, kasakitan, ang aming kagalingan. Lord, tinanggap mo ang mga latay. Hallelujah. Lord, lahat ng yun na-deprive ka, Panginoon, sa mga bagay ng mga ito, Lord, sapagkat alam mo na hindi sa sanlibutan ang tunay na kaligayahan, kundi ang para sa iyong salita at para sa iyong mga anak, Lord God. Kaya kami ito ngayon nagbe-benefit sa lahat ng bagay na ito, Lord. Maraming salamat po sa inyong mensahe, sa inyong propeta na pinadala, Lord. Panginoon. Hallelujah. Lord, ikaw ang kumilos sa kanya, nagbukas ng mga tatak
nagbukas ng mga misteryo, Panginoon, na aming ini-enjoy ngayon, Lord. Lord, bigyan niyo po kami ng panahon upang ma-enjoy namin ang lahat ng bagay na ito. Lord, at dahil dito ay matatamo namin ang sapat na pananampalataya for the rapture of our bodies, Lord. We thank you so much, Lord, for this service. May you continue to bless us, Lord, for the remainder of this day. May we continue to bless others, Lord, with our lives. Amen. May we be light to people, Lord. May they ask, from whence cometh our laughters? Despite of all these darkness and loneliness in the world, we have something to provide, Lord. We thank you so much for these things, and this is something that not just coming from us, but it comes from you, Lord. So we thank you. We thank you for this day and for this service. In the wonderful name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Revelations 19, as we go, sabi, let us be glad and rejoice, for the marriage of the Lamb is come, and his bride has made herself ready. God bless you. Kamayan tayo sa isa't isa.